Oh, ito pakita ko yung Anta PG7 Ultra G21 version 4. Okay, G21 series. Ito yung unang-unang model ng Anta na naka PG7 Ultra na midsole. PG7 Ultra, ito yung pinaka-latest Okay, G21 series, ito yung series ng Anta na daily trainer. Okay? So, basically, ang PG7 Ultra is soft and at the same time very bouncy. Okay? So, yung PG7 Ultra mas bouncy na siya. Okay? Compared dun sa naunang PG7 ng Travel and Float. Okay? So, according to Anta din, 85% ng energy return nito. So, kaya niyang mas mabilis sa takbo. Okay? Soft siya for easy runs. Ano, tignan niyo. Soft siya for easy runs, slow runs, recovery runs, and long runs. And at the same time, very responsive siya pag binilisan nyo yung pace. So, daily trainer talaga siya. Kasi kaya niyang pang easy run, pwede siyang pang tempo, pang speed intervals, and yan, long runs, ganyan. So, kung gusto niyo ng malambot na pwedeng pang mabilisan, okay itong G21 version 4 ng Anta. Nagamit ko na to sa isang long run ko na 16 kilometers. So, first 10K niya is easy run, slow pace lang. Okay siya, malambot talaga siya. So, saktong-sakto yung lambot niya dito sa hill. Okay? Tapos, pagdating ng pang 11K, binilisan ko ng konti. Okay din siya, very responsive. Pagdating ng last 5K, nag-tempo pace na ako, mas mabilis na yung pace ko. Okay? Nasa mga 5 minutes na yata yung pace ko nun. So, yung last 5K. So, doon ko talaga nasabi na talagang daily trainer to. Kasi, ang bilis nung pace ko na nun. Pero, feel ko nakakasabay pa rin talaga yung midsole. Very bouncy talaga siya. Lalo nung binilisan ko, malakas yung hampas-hampa ako sa sahig. Mas nafe-feel ko yung responsiveness niya. Hindi siya naiiwan sa sahig yung midsole. Sabihin, talagang pagka-land ko, tapos lulubog siya, di ba? Pagka-land ko, lulubog siya. Pagka-land ko ulit ng susunod, same leg, na-feel ko na 100% ulit yung kapal niya. So, ang bilis niyang bumalik. Kaya, very responsive siya. Natutulungan niya ako dun sa pace ko. Okay? Tsaka sa comfort, syempre, parati siyang 100%. Parating yung kapal niya, very supportive and protective sa impact. Di ba? Tapos, yun nga, ang shape nito, napansin ko, bilog. Dito, bilog. Okay? Yung iba kasi mas pointed, di ba? So, yung iba mas pointed dito eh. Ito, mas bilog. So, okay siya pang long run, lalo na kapag medyo malapad ang paa natin, tapos tumatakbo tayo ng malayuan, siyempre medyo mas lumalapad paa natin pag long run, di ba? So, ito, may enough space para hindi sumakit yung paa natin sa long runs. Tapos, may support din sa arch. Okay? May added support. And very stable siya kasi nga dahil dito. Yan, tignan nyo yung nakaangat na to. Okay? May added support yan for stability. Para hindi masyadong malikot yung paa natin. Lalo pag tumatakbo ng mabilis. Tapos, yun. Ang kapal nito, 28 mm. And then, 36 yung likod. So, 8 mm drop. So, mas okay din siya sa mga nag-heel strike kasi nga, mas mataas yung kapal dito. Di ba? So, okay din siya for beginners kasi ang beginners usually ma-appreciate nila sa umpisa yung medyo mataas yung heel. Okay? Mas hindi mabibigla yung calf. Iwas injury din. Yun. Tapos, yung gustong-gusto ko dito yung color ng material niya. Ang ganda oh. Social, di ba? Parang mamahalin talaga yung material na ginamit niya. Gray, parang hindi ko alam tawag dito. Basta gray siya na quality yung material oh. Ayun. Tapos yun, design din talaga sabi ni Ante na pang medium to long distance runs to. Okay, talagang pwedeng pang long run talaga. So far yung nag 16K ako, yung feeling nung kapal nung midsole sa start hanggang maka 16K ako, pareho, sabihin hindi siya lumulundo sa long run. Yun ang maganda. Feeling ko okay to hanggang 32K.
and more than 32K. But I still have to use this more than 32K. Feeling ko kaya ng pangmalayuan talaga. Talagang pangmalayuan. Kasi unang-una, makapal yung foam dito. Yan yung collar. Heel collar, makapal yung foam niya. Okay? Tapos, ito pala, napansin ko talaga. Ang malupit dito, yung midsole niya, 5mm. Sinukat ko to. Midsole, I mean insole pala. Yung insole niya is 5mm. Makapal, oh. Talagang pang long distance run siya. And then, may mga vents dito para hindi uminit. Ayan, oh, daming vents. Diba? Yung Anta Zero, yung zero, ibig sabihin yan, yung ginamit na paggawa nito, more zero waste, more an ecological, environmental friendly something siya. Kaya zero waste yan. Okay, and then, yan, kaya ang ganda sa long run to kasi, yan, pansinin nyo yung dito, may support sa arch. Tsaka yan, so hindi gumagalaw yung paa natin. Hindi basta-basta gagalaw yung paa natin. Tsaka yung texture niya dito sa insole, maganda. Hindi dudulas yung paa natin. Quality yung material na ginamit nila dito. Simple lang, akala mo, no? Pero maganda yung quality niya. Ito medyo may lagkit para hindi rin gumalaw yung insole pag mabilisan yung takbo tsaka pag long run. Yan, medyo may lagkit. Yun. Tapos malambot din to. As usual, ang Anta, mahilig sila talaga maglagay ng extra foam dito. Extra cushion. Yan, oh, lambot. Kaya, actually, ano to sobrang... for me, this is an underrated daily trainer shoes. Para sa presyo niya, compared sa ibang brands na double or twice yung price, super critical foam na yung feeling niya. Yan, super critical na yung bounce niya. Iba yung bounce niya. Very sensitive siya sa press, tapos ang bilis niya ibabalik yung pindot mo. Actually, yung first impression ko dito, okay, mas form ng konti ito. Okay? And then, yung na-break-in siya ng after 8 kilometers yata or 10 kilometers. Nung na-break-in siya pagdating ng mga 8 kilometers, ang laki ng changes niya. Mas naging malambot pa siya ng konti. Tapos, naging responsive and mas naging bouncy pa. Nung unang bouncy na nga, di ba? After nung break-in, mas naging bouncy siya. Kaya, grabe. Grabe talaga. Ang laki ng difference niya dun sa bagong bili. Kaya very important talaga ang review after break-in. Kasi syempre ang sapatos, unang apak mo, nagbabago pa yan after ilang kilometers, after ilang gamit. Kaya ginawa ko rin itong video na to kasi I have to inform you, update you kung ano yung feeling niya after ng break-in. Naka 30 kilometers more or less na to Pero longest run ko nga dito 16K. Yung first 8K or 10K ko, talagang doon ko na feel nagbago siya after nung 10K. Ang laki ng change niya, which is very responsive na. Mas naging soft siya dito, okay? And very responsive na. Mas lalo naging responsive. Sobrang siya, underrated talaga. For me, underrated. I will be doing more updates on this model talaga. Okay? Kasi konti pa lang nakakaalam nitong Anta G21 version 4. Especially yung G21 series na daily trainer models ng Anta. Konti pa lang nakakaalam talaga. Actually sa ibang bansa or sa Europe, champion ang model na tawag dito, hindi G21. Sa China din yata, alam ko, champion din Anyway, so basta G21 series, pareho lang sa champion series nila. Champion 4 na to. Okay? So, G21 version 4 to. Sa ibang countries, sa ibang places, tawag dito is Champion version 4. So, champion siya. Yung champion is a daily trainer din talaga ng Anta. Ito yung after G21 series or Champion series, after nyan, yung sa taas, mga racing shoes na nila, yung naka nitrogen midsole na. And then, sa baba nito, yung mga pang-recovery shoes nila, easy run shoes, mga slow runs, yun yung naka PG7 midsole, travel and float, yung mga ganyan. So, ito nasa gitna, siya yung daily trainer. Kasi nga, comfort, yung midsole ng G21, na PG7 Ultra, has the same comfort or softness nung PG series nila, ng travel and float. At the same time, may responsiveness and snappiness and bounciness nung nasa taas nila, which is yung mga naka-nitrogen midsole.
Okay? Pero to be honest, ang feel nito, it's more of the PG7 midsole pa rin. Iba pa rin yung feeling nung Nitrogen midsole. Okay? So, since PG7 Ultra ang pangalan niya, mas malapit yung lambot niya sa PG7 midsole talaga. Hindi sa Nitrogen. Pero, yung responsiveness niya, parang Nitrogen midsole. Ang galing nga eh. Kaya, no wonder and no surprise kung bakit dito nilagay ni Anta ang pinakabagong PG7 Ultra na midsole. Kasi nga, mas bouncy na talaga siya, which yun naman talaga kailangan ng daily trainer. Soft and bouncy para sa mga iba-ibang trainings mo. Pwede pang tempo, intervals, long runs, easy runs, ganyan. Okay, so paki-check na lang sa Yellow Basket yung, kung interested kayo, yung may mga iba-ibang colors dyan. And check nyo rin yung mga sizes na available. Madami pang sizes na available to. Okay, nag-restock sila. Okay, yung black maganda rin. Okay, tapos yun, so pag may mga questions kayo, paki-comment na lang ha. And then I'll do my best to answer them para makatulong din ako pag may mga questions kayo, makapag-decide din kayo. Okay? Okay, salamat.